dapat chinyek mo yung korporasyon, kung bang may Pilipino, kung sino yung Chinese na yan, dapat with the picture dun sa in-apply na corporate papers niya. I am hoping po na hindi na po ulit mangyari yung lack of communication. Pagkor, na-damage na yung probinsya namin, pinakamalaking human trafficking, scam yung Pampanga. Susunod, hindi na mangyayari. Mayor Jing, aside from the POG operator, aside from the gaming offshore, nakikita mo na, problema na ng bayan mo, dapat, wag mo sabihin yung law. Wag You mo consult sabihin- your lawyer before you speak. Depende. Kaya sabi ko sa inyo, nandyan yung mga abogado nyo. Bago kayo magsalita, you consult with your lawyer. Ay, nag-issue na po ng direktiba ang ating gobernador sa ating provincial director to be vigilant and to undertake the necessary inspection, the necessary action to ensure that all illegal activities, particularly those pertaining to illegal pogo, no, ay mapagbawal at mahuli kung sino man ang may pakanan yan. At the same time, nag-order na rin po ang ating kagalang-galang na Governor Dennis Pineda sa kanyang executive order na pinadala sa lahat po ng mga alkalde dito sa lalawigan ng Pampanga na magsagawa ng mga aksyon para po mag-inspeksyon, mag-conduct ng mga inspection sa lahat ng mga pinaghihinalaang mga lugar kung saan maaaring pagdausan ng mga ganitong mga aktibidades. At the same time, meron na rin pong direktiba ang ating governor at ang ating vice governor para po magsagawa ang ating mga barangay officials, no, ng mga kaukulang mga aksyon kagaya ng pagpunta nila. Kung maaari, pwedeng magbahay-bahay, ika nga, no, house-to-house inspection to ensure that any acts or omissions pertaining to the operations of this illegal pogo operations or any scamming activities or operations ay hindi po pwedeng gawin dito sa lalawigan ng Pampanga. Tanong ko lang po ng LGU ng PORAC, no? Kasi you granted business permit 5 times, no? 2019, 2020, 2021, 22, 23, no? Doon sa 2019 BPO, ano? Tinatanong ko nga, kaya napaka-importante yung inspection ninyo eh. Sinasabi ko nga, nag-inspection ba kayo o hindi? Ang unang sagot, hindi na. Tapos mayroong mga inspection, but it was established there was really no inspection. Site specific kasi, no, yung permit. And the site mentions Royal Thai Court. Di ba may particular building doon na Royal Thai Court? Di ba? Yes, Your Honor. So meaning, kapag Royal Thai Court yon, no, at the time you issued the business permit for BPO, did you know that the business permit was for the entire area or dun sa Royal Thai Court lang? Hindi na nila tinignan. Alam po namin, the entire area po yung So, the entire covered ng area. permit. So hindi nang ba hiningi sa PAGCOR yung certificate of gaming license ba yan, tinatawag? No, offshore gaming license, OGL yan eh. Offshore gaming license, did you inquire or did you not ask PAGCOR about the Area covered. certificate or offshore gaming license to be sure as to the area covered by the offshore gaming license? Actually, yung license po, we only check on the website. Pero with regards Yeah, to but, the you know, area wala. Covered. Never pong nagkaroon ng communication with the Did you write PAGCOR? Or did you make a formal request with PAGCOR? Kasi the last time you insisted that you have no right whatsoever to regulate or go inside the compound, no? But you for several times, 5 times, kumukuha ng business license sa inyo. Ibig sabihin niya, nagsusurrender sila sa inyo, no? Anyway, alam naman natin difference ng business permit tsaka yung gaming license eh. Ang ano ko lang, no? So that this will not happen in other jurisdiction, no?
pag meron nag-apply ng permit sa'yo, huwag nyo titignan sa website lang. Dali naman kasing gumawa ng website ng fake website eh. Di ba? But I don't know, I would no longer ask, bakit hindi ka humingi ng certified true copy ng offshore gaming license to be sure that they really have an offshore gaming license that excuses them from securing additional permits from your locality. No? Yun ang gusto ko lang ipalam sa iyo para alam lang ng ibang mga LGU Attorney na yun. John, hindi ko alam, wala silang coordination sa PAGCOR bago nila inisyo yung no objection. Kasi, Mayor Kapil, hindi ka naman pwedeng mag-depend sa website kasi foreigner yung aplikante mo yung investor mo So, Chinese yan, at saka foreigner yan, hindi ka pwedeng mag-depend sa website. At saka kailangan, go direct to the office of PAGCOR, ano ba to? Pwede ba nyo kaming i-briefing? Ano ba ay itong POGO operation offshore? Dapat, Jing, pumunta ka sa kanila, binerify mo. Hindi yung akala ko sakop lahat. Yung pala, isang building lang pala yung may permit. Kumbaga, meron din kayong lapses at saka yung vice mayor and then Sangguniang Bayan. Kasi, the same day, inisyu nyo yung permit. Itong mga nag-a-apply sa inyo, masyadong controversial. Offshore gaming, and then foreigner, tapos kailangan background check nyo muna itong korporasyon na nag-apply sa inyo. At ang binigyan nyo ng business permits, 10,000 pesos a year. Tapos ang kanyang empleyado, 27 lang. At Pito. Ito lang ang, dapat yon na-overlook nyo yon, Mayor. Dapat, kaya nangyari yan, kasi, ang nangyayari, parang hindi nyo alam kung ano talaga ang policy ng PAGCOR. Ang naging lapses mo, Mayor, yung dapat masyadong malaki to, alam mo naman, Pogo, Habian, offshore gaming, hindi mo dapat ginawa the same day, dapat sinyek mo yung korporasyon, kung bang may Pilipino, kung sino yung Chinese na yan, dapat with the picture dun sa in-apply na corporate papers niya. Yun lang ang nakita kong lapses mo, Mayor. Hindi ka dapat tumingin sa website dahil iba to, offshore gaming, offshore. At saka foreigner ang nag-apply ng permit. So, yun lang ang lapses mo. So, hindi tayo pwedeng magturuan na tumingin ka sa website. Hindi ka dapat tumingin sa website. Go direct to the office of PAGCOR. Ngayon, PAGCOR, anong masasabi mo doon na sinasabi ng LGU na kayo ang may jurisdiction? Ang akala niya, yun lahat ng building na yon kasama sa permit. Ano ang masasabi mo sa LGU dun sa ganong alam nila? Well, it's very unfortunate po na hindi po, siguro po, ang akalangan po nila kasama po yung 46 buildings na yon. And siguro po, sa susunod po ng mga ganitong pangyayari, kami din po, ngayon po kasi nung nagkaroon na po kami ng bagong regulations and ng bagong administration na po, whenever there are canceled operators po or meron po kaming bagong nilisensyahan sa locality na ini-issuehan namin, sumusulat po kami sa local government unit na ito po yung location, ito po yung floor kung saan po kami nakapag-issue ng lisensya at kung na-cancel na po ito, effective ganito, para po matulungan din po namin yung local government po na ma-inspect din po nila or ma-check din po nila sa records nila kung talaga pong tumigil na mag-operate. So, I am hoping po na hindi na po ulit mangyari yung lack of communication. PAGCOR, na-damage na yung probinsya namin, pinakamalaking human trafficking, scamming ang Pampanga. Susunod, hindi na mangyayari. Dapat kayo, PAGCOR, dapat bibiriping niya yung LGU kasi nagtuturuan tayo kung sino talaga yung merong lapses wala, yung damage namin, na-done na, wala na tayong magagawa doon. Pero sabi ko nga sa'yo,
yung lapses nyo rin, yung may lapses din kayo, aminin mo may lapses din kayo, di ba? Kasi dapat, hindi lang naman 1 buwan, 5 buwan ginagawa itong 46 buildings, di ba? Dapat hindi lang 2023 yung kinancel yung kanilang license, kasi dapat iniisip nyo na, teka muna, meron yata ang mga idadagdag na mga illegal activities ito. Kailangan din siguro, pero sa law enforcer, meron ka rin kayong mga intel officer na gumagawa niyan, di ba? So ngayon, aminado ka, PAGCOR, na may lapses din kayo sa LGU, na hindi nyo sila... Kasi ang nangyayari, PAGCOR, ang operator, ang corporation, ang iningi lang niya sa LGU, no objection. No objection. Yun lang. Dapat, kasama doon sa papeles nyo, anong policy, ano lato, hindi yung no objection lang. Marami pang mga bagay-bagay na hindi lang yung no objection dapat ang iniingi. Ang hearing na to not only for Pampanga nationwide na to Kung yung mga lapses ninyo, gaming yan or whatever yan, kailangan ninyo talaga i-monitor yan, lalo na yung mga ganyang mga foreign national. Meron na tayong, ang dami na nating mga pinagdaanan na mga issue di ba? Dapat sabihin mo rin yan kay Commissioner na huwag tayong relax. Thank you, Mayor Jing. Thank you po, Your Honor. It's in the law, Presidential Decree 771, revoke all powers and authority of local government to grant franchise, license, or permit and regulate forms of gambling. It shows po na wala kami talagang power. That is not, okay na yan, Jing, Mayor Jing. Jing, Hindi naman natin sinasabi na ang Yes. power to issue license talaga nasa PAGCOR. Attorney Jun. And Kaya lang, regulation. we have to remember Hindi na dapat magbasa ng law si Mayor Jing. Aside from the POG operator, aside from the gaming offshore, nakikita mo na problema na ng bayan mo. Dapat, wag mo sabihin yung law. Wag mo sabihin yung batas na wala silang jurisdiction. Wala sila doon. Okay, i-separate mo yun. Ang nangyayari, we conduct a public hearing also yesterday na open doon na no operation ang Lucky South nasabi ng PAGCOR. Yes, yes, Mayor. Wala naman tayong bone of contention as regards as to which agency has Huwag the mo power nang to issue babasahin yung batas. a gaming license. Nasa poder ng PAGCOR yan. Kaya lang, meron tayong regulatory powers under the local government code. We can regulate, mas kinisuan na ng ng gaming license ng PAGCOR yan, magsisecure pa rin ng business license sa iyo yan. Kaya nga nag-secure Kaya lang, ang inisyuan ng business license, you are referring now to are you now referring, is the business license you issued, did it refer to yung maraming building, yung 43? Are you referring to the 42 buildings? Yun ba yung inisyuan yun ng business permit? Hindi, kasi it's weird lang po na no operation, araw-araw pumupunta ang PAGCOR, hindi ba nila nakikita? Kasi sila yung may authority po with regards Yes, their authority is insofar as the Lucky South 99 incorporation wherein the specific location Yun lang. is cited, yung Thai Royal Court Building, di ba, The rest ma'am? wala na. Doon. Outside of that, supposedly, dahil wala, all other areas, nasa poder mo na yon. Nasa poder mo na yon. Nasa poder mo na yon. So, if you keep on insisting that those areas outside of Lucky 9 are not within your jurisdiction on area of responsibility, nasa sayo yun kung ipipilit Hindi. mo. Ang sabi Sinasabi ni ko lang sa'yo. Attorney Jun, ang sabi ni Chairman Altenco, the POGO itself, operation, kung isang building lang yun, nandun yung mga tao nila, yung CCTV. But the rest of the other extension, or other buildings, other place, hindi na sila yon. Ang LGU na yun ang dapat mag-monitor, which is tama nga naman, di ba? Ito lang Kaya lang, ang nangyari, baka walang coordinator sa inyo, PAGCOR, na itong isang building lang yung allow dun sa operation ng POGO app, di ba? Pero, outside that building, jurisdiction na ng LGU yun. Diba? Sila na yung makakalam doon. Wala na sa batas yun. Sila na talagang merong ano doon. Did you
ask any questions, any query. Meron ba sa talaan ng record? Wala sa po, Your transcript Honor, nyo? wala po. May tinanong ka ba bago ka nag-yes dyan? Wala po, Your Honor. Wala. Wala kang tinanong kung anong i-operate nila, mag-operate ba kayo na sugal dyan o hindi. Actually, Diba? noong 2019 po, Your Honor, this POGO is a flagship project of the Duterte administration. Kaya talagang ina-urge yung mga LGU na to approve, kung pwede, mabilisan po ang pag-approve nitong POGO. Jing, sino sa administration ni President Duterte na i-approve lahat? I-approve mo mabilis yung POGO. Sino yung nagutos na administration ni President Duterte sa LGU? Wala naman po na Bakit mo sinasabi wala na naman po sakyan? directly, pero na papanood naman natin sa TV na Nasa napanood mo lang. na Pero walang sinasabi direct ng- na nag-advise sa'yo na i-pass back yung approval. Opo, wala naman po. Okay. You consult your lawyer before you speak. So, ang malaki pong pagkukulang talaga ang LGU ng PORAC. Kasi po, nagbigay ng permit na isang building lang, umabot ng 43 na buildings. 46, oh. Tapos, hindi po alam ng LGU ng PORAC ang nangyayari. So, siyempre, lalo na po ang ating mayor, dapat alam po natin. At kahit nagbigay ng permit ang PAGCOR, kung nandun sa jurisdiction mo, sa bayan mo, pwede mo po pakialaman. Lalo na kung ganito ang sitwasyon ng nangyayari. Your Honor, napaka-clear naman po sa batas na walang authority talaga ang LGU. The authority lies on the authority and power lies on the PAGCOR. Fact that you were the ones who issued the building permit. Nag-issue kayo ng occupancy permit. Nag-issue nga kayo ng building permit eh. Di ba? Sa pag-issue ng gambling permit o license, totoo naman yan, wala kayong authority dyan. That is the sole authority of PAGCOR by law. But under the provisions of the local government code, hindi naman sinasantabi ang kanyang mga regulatory functions. No? Kailangan kumuha ng locational clearance sa inyo. Kailangan kumuha ng building permit sa inyo kailangan kumuha ng occupancy permit sa inyo. Diba? So do not say that you are totally deprived and do you have any responsibility over the buildings. As a matter of fact, no, yung sinabi mo lang na tinignan mo sa website lang, that speaks volume already whether you exercise due diligence or not in the performance of your duty. And that you did not even require the presentation of the certified gaming license issued by PAGCOR. Depende. Sabi ko sa inyo, nandyan yung mga abogado nyo. Bago kayo magsalita, you consult with your lawyer. As per our record po, we collected 5 million kasi ang Whirlwind talaga ang kausap Jing, daw Whirlwind natin. has nothing to Ang- do. Whirlwind has nothing to do. No, yung Whirlwind, binayaran sa inyo, issuance ng building permit. Lucky South na po ang pinag-uusapan. Ang kausap na po talaga nila ang PAGCOR. The business permit ang pinag-usapan natin, Jing. Yung inisyo yung permit kasi, Not the sharing. ang sinasabi nyo kasi, hindi nyo mapasok. Hindi nyo mapasok. Ano hindi nyo mapapasok? Sabi niya, pinagbawalan kayo. Ang Bakit? totoo naman po, hindi mo talaga mapapasok. Kaya nga, pero- Even the PAGCOR na sila yung may authority, hindi rin nila mapasok. Sir, pinapapasok po kami dun sa Lucky South. And we also want to clarify na PAGCOR is not preventing any local government agency from entering the premises. Halimbawa po, may violation sila sa Bureau of Fire. Pwede po sila pumasok. DOLE po also has the power of inspection. Any government agency po who has the power to inspect can go inside. Ang binigay lang po sa amin is yung karapatan po mag-issue ng lisensya. But the power to inspect Jing, saan mo is nakuha yung Kayo ano? po, kayo po ang Mayor Kapil, saan mo nakuha regulatory yan? power, rules and regulations po ng PAGCOR to conduct surveillance and monitoring activities to locate and No, no. identify illegal gaming Jing- operators. Jing, no, we do not want to debate with you anymore. No, you're not even a lawyer to discuss rules and regulations with us.